Maiksing kwento na gusto kong ikwento sa inyo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Gusto nyo bang marinig ang kwento ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng isang tao? Lahat tayo mabuti ang Diyos sa ating lahat, pero meron naman isang espesyal na kwento tungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. 30 taon na nakakalipas. 30 taon, Dito sa lugar na ito, nag-umpisa kami dyan ng isang maliliit na halublakan lang. Halublakan lang, yung inupahan natin ang pangalan nun, si BIS Hardware. Itong lugar na to, pang-apat na hardware store na nagtayo rito. Makinig kayo kasi dyan kukunin yung tanong sa 10 tao na bibigyan mo na regalo mamaya. Sabi ng mga tao dito, Roland, kailan kaya kayong dalawang mag-asawang maghihiwalay? Kasi lahat ng hardware tumatayo rito, naghihiwalay mag-asawa, bumapaksak negosyo. Yung negosyo nila nakabankrupt, pagkatapos susunod nun, maghihiwalay na yung mag-asawa. Yung asawang babae, nasama pa nga sa boy. Sa boy, nasama. Tama ready na. Yung naman babae, yung lalaki, ng babae rin. Saan-saan. After nung maliit na halublakan na yon, meron ditong hardware sa tabi. Actually, hindi pa yung hardware inupahan namin, yun lang dati niyang halublakan na nagsara na kasi mabankrupt na nga siya. Nung siya ay nagsara na yung hardware na yon, may utang sa halublaks. May utang siyang siguro mga 15,000 to 20,000. Nagsara na siya kasi na-bankrupt nga. Ang ginawa ko, sumilip-silip ako ron sa loob ng hardware. Pagpasok ko doon sa loob ng hardware dahil mainit, binuksan ko yung pintuan, yung accordion, tapos ako'y umupo. Pag upo ko ron sa upuan, abay merong naniningil. Sir, yung utang ho ng si BIS pangalan ng hardware. Sabi ko naman, ay wala na po siya, hindi ko po alam. Sa isip-isip ko, siguro ang iniwan niyang bayad sa amin, yung mga lumang paninda, yung mga lamesa, yung mga naiwan doon na luma. Sabi ko, siguro ito na yung upa. Ito na yung bayad sa akin. Hindi ko alam kung sino may-ari nito, hindi ko alam. Ang ginawa ko, misa naman, maya-maya, after nung naniningil, meron namang pumasok, bumibili naman. Bumibili ng kung ano-ano, yung mga pako, yung mga kung ano-ano. Ang gagawin ko doon sa bumibili, sasabihin ko, teka mo na, hintay lang kayo, papakuha ko sa bodega. Ang bodega ko, yung mga hardware dyan sa tabi-tabi, yan, Diaz, ang daming hardware dito ng araw tabi-tabi. Ibibili ko yan doon sa kabilang hardware. Ayun, ganun doon nag-umpisa yung RCPJC hardware. Ang ginawa ko, yung tablado, pawisan. Di ngayon, nung may bumibili, di pabibilihin ko sa tindahan, takbo ka ron. Di may kita kung magkano gusto ko ipataw. Mike, hello. Alright, tuloy ang kwento ha. Kaya mag-alala, maaga pa, 12 o'clock pa lang. Mainit pa yung lechon. Okay. Nung malaon, naisipan ko, araw-araw, pumasok ako ron kasi binabili. Kumikita ako ng minsan na 100, 200, 300, minsan 1,000. Ang ginawa ko, yung tindahan, ilagyan ko ng mga kahon, binuksan ko ng todo, ilagyan ko ng mga kahon na mga pintura, para mukhang may laman. Di marami nang bumibili. Naniningil, sabi ko, hindi ko alam, may bumibili. Dumating na rin yung mga ahente, ng mga supplier. Nalaman nila na hindi na si Vision, kami na. Ay di nung una, pabili-bili tayo ng konti. Nung malaon, nagpapautang na rin. Hanggang sa naging hardware na. Nung naging hardware na, hindi ko alam sino may-ari Nito, hindi ko alam sino may-ari nung panahon na yan. Biglang mayroong isang matandang dumating. Sino may-ari nito? Dati may-ari, kilala niya.
Madaling salita, kami na yung umupa, nagkasundo kami, di upa kami na. Ganun lang umpisa. Inupahan namin yung existing na tindahan. Hanggang sa ayon, dating nagpa-Bible study lang kami dyan sa Coco Lumber. Sino nakakatanda nun? O yan, may nakakatanda. Nagpa-Bible study kami dyan sa Coco Lumber dyan. Hanggang sa kabutihan ng Diyos, mula sa 2-3, ilan lang kami ron. Wala pa nga nun si Abilin no? Pero wala pa yan Hanggang sa yung tao ng RCPJC dumami na, naging, na tayo, 200 plus na tayo. Tapos yung RCPJC hardware, naging, naging Petron Station, nagkaroon ng Petron Station, nagkaroon ng Ready Mix. Nakita nyo, natatanaw nyo yan, Ayan, Tignan nyo gaano kabuti ang Diyos. Nakita nyo, matatanaw nyo nakalagay, God is good. Ang Diyos pa'y mabuti! Kaya sabi dito sa akin, binasa kanina, sa Roma 1:16, sabi dito sa binasa ko, hindi ako nahihiya na ipangaral, ibahagi ang mabuting balita tungkol sa kamatayan ni Kristo. Yan ang dahilan kaya hindi ako nahihiya kasi alam ko ang Diyos, pag tinanggap mo, siya'y mabuti, siya'y gagawa ng kabutihan sa buhay mo. Naniwala kayo ron? Kaya hindi ako nahihiya. Okay. Punta na tayo ngayon dito sa, tapos na yung aking kwento. Naging ready mix, naging tracking, naging Petron, naging ngayon, may mga umupa sa ating Santa Makmak na yan. No? Nagkaroon tayo ng building kung saan. Ang Diyos pa'y mabuti. Amen! Ang Diyos pa'y mabuti! Yan ang ating tagline. Ang Diyos ay mabuti! Amen! Kahit sino kaharap ko, kahit mayor yan, congressman yan, kahit si Ramon ang yan, kahit sino, pagkaharap ko yan, sabi niya, Roland, ang Diyos talaga mabuti, no? Lumalabas sa kanilang bibig, ang Diyos ay mabuti. Naalala ko, minsan, 20 years ago, more than 20 years ago, nag-umpisa pa lang, inimbita tayo ni congressman, ni mayor dito sa Lubileta. Bakit kaya kami inimbita nito? Flag ceremony! Dahil pala i-announce niya, maliit pa lang si RCPJC Roland, ikaw ay napakabuting negosyante. Ikaw lang ang #1 na taxpayer dito sa Napoleta. Ikaw ang #1 taxpayer. Alam niyo kung ano narinig ko doon sa mga tao sa munisipyo? God is good, God is good, God is good. Kung narinig ko yung ugong ng salita nila, God is good. Ang Diyos may mabuti! Alright. Okay. Roma 6:23. Sapagkat ang kaloob ng Diyos na regalo, alam nyo bakit merong bigayan na regalo? Kasi sa Bible, merong unang nagbigay na regalo. Tingnan natin kung ano yung binigay niyang regalo. Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob na regalo ng Diyos na walang bayad ay... sino gusto sumagot? Isa lang, takbo rito, madali! Takbo! Bigyan mo ito. Kaya makinig kayo mabuti. Wala mo kang daldal-daldal kung yung anak nyo maingay. Takpan mo muna bibig kasi ang Panginoon ay nagsasalita ngayon. Kasi ang Panginoon nagsasalita sa Pahayag 22:12. Sabi nga ng Panginoon, sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa. So, ang Panginoon pag sinabi niya, ano sagot? Buhay. Ha? Buhay. Buhay lang? Buhay lang hanggan. Ayun, akala ko kulang. Buhay na walang Hallelujah. Ano yung regalo ng Diyos sa araw ng Pasko? Buhay na walang hanggan. Yan ang regalo ng Diyos na dala-dala niya, siya ang unang nagbigay ng regalo. Anong binigay? Buhay na walang hanggan. Okay. Tandaan niyo mabuti Unang regalo na ibinigay ng Diyos. Buhay na walang hanggan. O sino sa inyo rito buhay sa impyerno, taas ang kamay? Sino may gusto? Wala, di ba?
Wala. Wala may gusto sa atin pumunta sa impyerno o kamatayan o pagkawalay sa Diyos. Ang gusto natin, buhay na walang hanggan. Alright. John 3:16. Ayan. Nakasulat dyan sa Bible na ang Diyos ang nagbigay ng regalo. Kaya meron Pasko, may bigayan. Kaya mo, bigay ako ng bigay ng pera. Kayo, pag-uwi nyo, palagay ko, namimigay rin kayo regalo. Naging kaugalian natin, tradisyon. Kasi ginaya natin ng Diyos. Okay. Mateo, Roma, ano ba yung binasa ko kanina? Okay, sa John 3:16, sige, yung maingay yung maingay, hindi makakakain ng lechon. Sige, yung maingay, ilista mo Lista nyo yung pangalan, hindi natin pakakainin ng lechon yan. Okay, tahimik lang, tahimik. Itong dahilan bakit tayo nandito sa lugar na ito ngayon. Wala nang ibang dahilan kung hindi ito. Ang matanggap natin na regalo ng Diyos. Kasi yung regalo, kapag yan hindi mo tinanggap, hindi yan mapupunta sa'yo. At ano, isang damak pa ka na regalo na yan, Ang dami niyan. Pag walang tumanggap niyan, hindi niyo yan tinanggap, wala kayong regalo. May naintindihan tayo? Kaya tumahimik tayong maigi ngayon para ikaw makatanggap ng regalo. Kasi sabi ni Jesus sa Pahayag 12:22-12, sinabi ni Jesus, makinig tayo, makinig kayo, darating ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa. Sino mo ang Panginoon, ano? Ang sineselebrate natin, kapanganakan ni Jesus. Sino sa inyo nakakaalam nasaan ngayon si Jesus? Hindi si baby Jesus, hindi yung nasa sabsaban, kasi matanda na ang Panginoon, lumaki na siya. Sino sa inyo rito nakakaalam nasaan ngayon si Jesus, taas ang kamay? Sa langit. Sino pa nakakaalam? Hindi mo nakakaalam Bibigyan ka, nabigyan mo na ng dalawa na ito Meron pa akong gustong bigyan. Okay, tama yung sinabi ng dalawa. Ang Panginoong Jesus ngayon, nasa langit. Siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos, seat of power. Kanan ng Diyos, seat of power. Siya ay namumuno roon sa lahat ng uri ng pamumuno at pamamahala. Anong verse yung kayo sa Alam niyo, ang Panginoon, pag hindi niyo kilala, wala kayong interest. Kasi hindi niyo siya kilala. Alam niyo ba na si Jesus ang dahilan bakit nandito tayo ngayon? Sapagkat ako'y tumanggap ng maraming pagpapala mula sa Kanya. At gusto kong tanggapin din natin lahat yun. Amen! Ay, punta tayo sa regalo, ano? Sabi sa John 3:16, sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang mga tao, kaya Kanyang ibinigay bilang regalo. Ayan, regalo. Pareho din yan ang una kong binasa. Ang Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino man sa Kanya ay tatanggap, sasampalataya at mananalig, ay hindi mapapahama kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam na niya, buhay na walang hanggan. Sino sa inyo may gusto ng buhay na walang hanggan? Siyempre naman. Ayaw ko kayo mapunta sa impyerno sa dagat-dagatang apoy o kung ano man. So kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, ako'y naparito upang si Aling Merly, upang si Niki Merla, banggitin mo yung pangalan mo. Upang, ano pangalan mo? Si Aling Eleanor Perillo, si Aling Ida, si Aling Nanay Leona, si Tatay Obed, si Ate Dory. Sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay na masagana. Sino sa inyo rito gusto ng buhay na mahirap? Ala, di ba? Sino sa inyo gusto yung pangako ni Kristo? Amen! Buhay na masagana, isa yon. Number 2, buhay na masaya. Sino sa inyo gusto ng buhay na malungkot, taas ang kamay? Wala, di ba? Okay, number 3, sabi ni Jesus, naparito ako upang si Ate Dory, kung matapos na ang buhay mo rito sa lupa, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen!
Okay, di ba? Malinaw, ano? Sinasabi dito sa mga verse na binabasa ko, merong regalo. Ano yung regalo? Bukod sa buhay na masaya, buhay na masagana, buhay na ganap, buhay na walang hanggan. Tatlo, apat pala na regalo ang pagkakaloob ng Diyos sa bawat isang tatanggap ng regalo ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Sino kaya tatanggi rito sa buhay na walang hanggan, ano? Alam niyo, sabi ni Jesus, ito ang Panginoon na nagsasalita, ha? Si Jesus kasi, hindi na siya baby sa sabsaban, hindi na yung, tanggalin yung nasa isip niyo yun. Si Jesus ay hindi na yung katulad ng maraming nasa mga relihiyon ngayon na nasa sabsaban, wala na siya doon. Siya ay isa ng mga pangyarihang hari. Hari ng mga hari. At sabi ng Panginoon, ako'y muling babalik. Sino sa inyo naniniwala si Jesus muling babalik? Okay. Tingnan nyo, nung unang pagparito ni Jesus, siya ay pumunta rito bilang handog, kordero. Pagbabalik muli ni Jesus, hindi na siya handog na kordero na baby, hindi na. Alam niyo, pagbabalik dito ni Jesus, ano siya? Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay maghahari ng 1,000 taon sa daigdig na ito. Ang tawag sa kanya ay Prince of Peace. King of King, Lord of Lord. May naunawa tayo? Abraham, meron nga naintindihan! Hallelujah! Nako po. Yan ang dahilan bakit tayo nagtitipon ngayon dito, ngayong hapon. Para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan ay kapangyarihan. Sa bawat isang taong tatanggap sa sampalataya kay Kristo. Ngayon, bago tayo kumain, sino sa inyo gustong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas? Ganun yun, lahat halos ng kamay, nakataas, no? Sabi ni Jesus, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Kasi si Jesus naparito, magtatanggal sa yung kanyang tinanong ko kanina eh. Look, the Lamb of God. No? Tingnan niyo yung kordero ng Diyos, siya ang mag-aalis ng ating mga kasalanan. Tatay, mga kasalanan ka na tayo dati, no? Pero nung tinanggap mo si Jesus, pinatawad. Pinawi ang mga kasalanan. Si Jesus, nung siya'y baby pa, pinanganak sa mundong ito, ang tawag sa kanya ay kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Alright. Bakit sinabi niya ang bibigay sa atin ni Jesus ay kaligtasan? Saan tayo niya ililigtas? Basahin itong Matthew 1:21, binasa ko natin. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Buti lang mas tatay, nakakilala kay Jesus na tay. Kung hindi, ano, baka ngayon, papunta ka na uli sa kulungan. Kasi pag walang pera, yung dating gawin, no? Buti na lang, pinawi. Tinanggal ang kasalanan. Kung hindi ko nakilala si Jesus, wala tayo ngayon dito, palagay ko, 100%. Baka ako yung nagpapasasa ako sa kasalanan ng laman. Baka andon ako lagi sa bunga, sa putahan. Alam nyo na, yung lahat ng uri ng kasamaan o kasalanan. Si Jesus, siya ang nagtatanggal ng mga kasalanan. Kaya ako ngayon, lahat ng kasalanan ko, binayaran. Joanna, ikaw, marami ka pang kasalanan? Binayaran na. Bakit? Sapagkat ikay sumampalataya kay Kristo. Ginawa mo siyang Panginoon. Amen! Ngayon, sabi rito sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo. Pero pinagagawa ang Panginoon ay bago natin tanggapin si Jesus, pag siya nagsalita, kumari nandito ngayon si Jesus, ano? Ang sasabihin sa atin ni Jesus, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Tigilan na. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, tigilan. Kung sininimer na lalakero, sabi ni Jesus, tigilan. Magsisi. Ibig sabihin ng pagsisisi, tatalikuran, titigilan. Kung si tatay ay magdyumero, kaya yan ay lasinggero, ibig sabihin ng pagsisisi, tigilan, talikuran.
magbago ng pag-iisip. Amen! Sino sa inyo may naunawaan na sa sinasabi ng Panginoon ngayong umaga? Sabi ng Panginoon, magsisi, talikuran ng kasalanan. Number 2, tanggapin ninyo ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Paano paraan? Mananalig, sasampalataya kay Kristo. Amen! Tayo na. Lapit na tayo kumain. Pikit tayo lahat ng mata. Sino man sa inyo gustong tanggapin si Kristo? Taas nyo kamay nyo. Tayo mananalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagsisisi, pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa regalo ng buhay na walang hanggan, at tayo'y magiging babayaran ng ating mga kasalanan. Okay? Kung sino man sa inyo gusto tanggapin si Jesus, pikit nyo mata nyo, sabihin mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus! Sumunod ka sa isang maiksing panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Mula ngayon, tinatanggap ko si Jesus na regalo ng Diyos para ako'y makalaya sa kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ako ay anak na ng Diyos. Ako ay anak na ng Diyos. Salamat po, O Diyos, Salamat po, na aking Diyos, Ama, na aking Ama, sa iyong regalo, sa iyong regalo, sa iyong bugtong na anak na si Jesus. bugtong na anak na si Jesus. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Tinatanggap ko ang regalong ito, Tinatanggap ko ang regalo nito, ang Panginoong Jesus na nagbayad ng ating mga kasalanan. bayad ng aking mga kasalanan. Salamat po, Ama, mula ngayon, Salamat po, Ama, mula ngayon, ako'y anak ng Diyos. ako ay anak na ng Diyos. At tawagin ko ang Diyos At tatawagin na ko ang aking Diyos Ama. na aking Ama. Salamat, binayaran mo ang aking kasalanan. Salamat, At binayaran mo binigyan ang mo kasalanan. ngayon ng buhay na walang At hanggan. binigyan mo ko ngayon ng buhay na Mula walang ngayon, Panginoon, Mula ngayon, Panginoon, tulungan mo po ako tulungan mo po ako na mamuhay na matuwid na mamuhay ng sa mundong ito. sa mundong ito. Tulungan mo akong gumawa ng mabuti. Tulungan mo ako gumawa ng mabuti. Tulungan mo akong lumayo sa lahat ng uri ng masama. Tulungan mo ako lumayo sa lahat ng uri ng Tulungan mo po akong kasalanan. magmahal sa aking kapwa. Tulungan mo ako magmahal sa aking Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Sino sa inyo tumanggap kay Kristo ngayon? Taas ang kamay. Hallelujah. Makakain na Diyos tayo. ko, pag-pray muna natin pagkain. Amen. Pag-pray muna natin. Tatantarin ko na yung lechon. Pag-pray muna natin pagkain. May programa na. Tatanda mo na kayo sa isa. Hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aming tataas, aming itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Walang ibang nagmahal, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas, pag-ibig mo'y wagas, at di nagbabago. Pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, aligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo aming pagmamahal, dahil sa'yo aming pagmamahal. Ako ay natubos sa kasalanan, ako ay natubos
lakas. Iaalay ko sa iyo aking lakas, Panginoon. Iaalay ko sa iyo aking lakas. Iaalay ko sa iyo, Panginoon. Iaalay ko sa iyo aking lakas.